Please like and share sa ating mga video para mas marami pa ang makapanood at mas malayo pa ang marating ng ating mga videos. Napakalaking tulong na nito sa ating channel. At exclusive lang po ang mga shoutout, perks, emoji and badge sa ating mga miyembro na Solid Kamanwu Tribe. Like, comment, share and subscribe for more videos. Habang ang maliit na panda ay nananatiling nakabitin sa kamay ng isang dambuhalang halimaw, ang kanyang katawan ay punong-puno ng sakit at ang kanyang diwa ay unti-unting lumalabo. Isang panibagong alaala mula sa nakaraan ang biglang bumalik sa kanyang isipan, tila isang sirang pelikula na biglang bumalik sa simula. Ang mga alaala na ito, ang mga hayop na dating kalmado at payapa sa kanilang mga kulungan ay unti-unti nang nagiging mabangis, ang kanilang mga mata ay nagniningas sa galit at uhaw sa laman, na tila ba ang isang hindi nakikitang enerhiya ay nagpalit sa kanilang kalikasan. Mula sa mga hawla na dati nagsisilbing kanilang tahanan, ang mga nilalang na ito ay nagsitakas at hinabol ang mga tao. Ang bawat hiyaw ng takot ay nakakabingi sa buong lugar habang ang mga tao ay patuloy na nagsisigawan, nagwawala na ang mga hayop. At hindi na kayang pigilan ng mga harang ang lahat ng ito. Tumakbo na tayong lahat. Palayo sa lugar na ito, ang sigaw ay punong-puno ng pagkabigla at matinding takot, na nagpapahiwatig ng agarang panganib na lumaganap sa himpapawid. Tila ba nagising ang lahat sa isang hindi inaasahang bangungot. Subalit sa gitna ng matinding takot at kaguluhan, kung saan ang lahat ay tumatakbo palayo sa mga nagwawalang hayop, isang tao ang matapang na bumalik, si Xiao Ai, ang babaeng nais hanapin at iligtas ng panda cub. Nakita ng isang zookeeper ang pagbalik ni Xiao Ai, at ang kanyang mukha ay nabalutan ng pagkabigla at matinding pag-aalala, sapagkat alam niyang ang desisyon nito ay katumbas ng kamatayan. Sa kanyang pag-aalala, agad niyang sinigawan si Xiao Ai, ang kanyang boses ay tila isang babala na gustong pumihil sa dalaga, delikado ang daang yan. Lalamunin ka ng mga hayop na yan, ngunit ang kanyang mga salita ay walang naging epekto. Hindi ito narinig ni Xiao Ai dahil ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa kaligtasan ng maliit na panda, ang kanyang puso ay puno ng pag-aalala para dito. Sa kanyang isipan, tanging ang mukha ni Chizi ang kanyang nakikita, ang kanyang pag-iisip ay naglalaro sa kanyang sarili, nandoon pa rin si Chizi at nasa panganib siya, ang kanyang mga salita ay punong-puno ng determinasyon, tila ba ang kaligtasan ni Chizi ang nag-iisang bagay na mahalaga sa kanya sa sandaling yun, at handa siyang harapin ang anumang panganib para dito. Sa ilalim ng isang nagkalat na kahoy, nanginginig sa takot ang maliit na panda, ang kanyang munting katawan ay nakakubli mula sa panganib, tila ba ayaw niyang muling makita ang karahasan sa kanyang harapan. Ngunit ang leon na nakawala noon, bago pa nagsimulang magbago ang lahat ng hayop, ay bumalik sa pwesto nito. Ang kanyang mga mata ay nananatili sa panda, na tila ba ay gusto niya itong lamunin ng buo, isang tingin na puno ng kasakiman at galit. Ang leon ay sumigaw ng napakalakas, isang ungol na bumiyak sa katahimikan ng lugar, at sinira ang kahoy na pinagtataguan ng panda gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ang lakas ng leon ay labis na nagbago, at ang kanyang pag-atake ay hindi kayang gawin ng isang normal na hayop. Ang pagbabago sa mundo ay nagbigay ng kapangyarihan sa bawat nilalang na nabubuhay sa mundong ito, at ang bawat isang hayop ay nagkaroon ng lakas na hindi nila inasahan. Sa pagsira ng leon sa kahoy, ang matatalim nitong kuko ay tumama sa katawan ng maliit na panda, na labis na nasugatan at hindi makatayo sa matinding takot, ang kanyang katawan ay nanginginig sa trauma at hindi alam ang kanyang gagawin, na tila ba ang isang bangungot ay biglang nagkatotoo sa kanyang harapan. Ang leon ay tila sabik na makain ang maliit na panda. Ang bibig nito ay bamuka ng napakalaki, na halos kasya ang panda sa loob. Sa pagkakita ng panda sa gustong gawin nito, ang kanyang puso ay kumalabog ng napakabilis sa takot, napaluhan na lamang siya, na tila ba hinihintay na lang niya ang kanyang kamatayan. Ngunit ang kasakiman ng leon ay biglang naputol. Si Xiao Ai, na puno ng determinasyon, ay mabilis na tumakbo at hinampas ang likuran ng leon gamit ang kanyang dala. Ngunit ang kanyang ginawa ay wala man lang naging epekto. Ang leon ay tila walang naramdaman, na labis na ikinagulat ni Xiao Ai. Agad naman bumaling ang mukha ng leon sa kanya. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit at pagkasira, na tila ba ayaw nitong maabala sa kanyang pagkain,
At ang tingin nito kay Xiao Ai ay napakatalam na halos makabasag ng salamin. Sa kanyang isipan, tila nagtataka ang leon kung sino ang nilalang na ito na naglakas loob na gambling ang kanyang pagkain, at ang kanyang galit ay lalo pang lumaki sa bawat pagtingin niya sa dalaga, na tila ba gusto niya itong lamunin ng buo sa isang iglap. Sa kabila ng kanyang matinding takot, ang determinasyon ni Xiao Ai na iligtas ang maliit na panda ay hindi natitinag, ang kanyang tapang ay nag-uumapaw sa kanyang katawan. Agad niyang isinigaw sa nanginginig na panda, ang kanyang boses ay malakas at puno ng pag-asa, "Cheesy, tumakbo ka na ng mabilis at lumayo dito." Isang utos na nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pag-aalala sa nilalang, na tila ba sinasabi niya na huwag na itong mag-alala sa kanya. Ang leon ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa, ang galit nito ay lumaki ng husto, at agad itong bumaling kay Xiao Ai at sumugod, binuka ang kanyang malaking bibig na parang gustong lamunin ang lahat ng bagay. Sa isang iglap, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw, at napakaraming dugo ang kumalat sa paligid, na parang isang kulay pula na tubig na kumalat sa lupa, at ang eksena ay nag-iwan ng pagdududa at pagtatanong sa isipan ng mga nakasaksi. Hindi tukoy kung kanino ang dugo, kung kay Xiao Ai ba talaga, o sa leon na umabala sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, ang panda cub ay nakatayo pa rin sa kanyang lugar. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at takot, at ang kanyang utak ay tila nawala sa lugar. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan ang maliit na panda ay nakabalik na sa GAS City. Ang lungsod ay kalunos-lunos, tila ang bawat araw ay isang impyerno para sa mga hindi nakalikas. Sa daan, makikita ang maliit na panda na nakapasok na sa lungsod, isang lugar kung saan siya dati nakatira sa Blackbird Society Zoo, at ang bawat hakbang niya ay puno ng lungkot at pananabik. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay makikita habang tinitingnan niya ang lungsod na lubos na nawasak ng isang malaking halimaw. Sa kanyang malalim na pag-iisip, sinabi niya ng pag-ulong, na nakabalik na ako, isang pangungusap na puno ng pag-asa at kalungkutan, tila ba naghahanap siya ng dating siya sa lungsod na ito na nawala na sa isang iglap. Ang pagbabalik niya sa lugar na ito ay puno ng matinding emosyon, ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan, at ang bawat lugar ay nagdudulot sa kanya ng sakit at pag-asa. Patuloy siyang naglalakad sa gitna ng mga nagkalat na kalat at nawasak na gusali. Sa kanyang paglalakad, kanyang idinagdag sa kanyang isipan, napakatahimik ng syudad, napapalibutan ito ng mga bagay na hindi matukoy. Walang kahit isang taong makita sa buong syudad. Lahat ay tumakas na, o nagtago, ang kanyang pag-iisip ay puno ng pangamba. Tila ba ang bawat katahimikan ay nagtatago ng isang malaking panganib, at ang bawat kalat ay nagpapaalala sa kanya ng mga nawalang buhay. Dagdag pa niya, at hindi ko pa rin nakatagpo ang Transcendent Fourth Order na halimaw sa daan. Habang siya ay naglalakad, napatingin siya sa itaas ng isang gusali, dahil sa isang boses na kanyang narinig, isang tunog ng pag-ungol sa sakit. Sa taas ng gusali, makikita ang isang bata na nakahandusay sa sahig habang patuloy na umuungol sa sakit at sinabing, "Ang sakit talaga." Marahil ay dahil sa kanyang pagbagsak habang naghahanap ng makakain sa nawasak na lungsod na ito, ang kanyang mga salita ay puno ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, tila ba ang kanyang bawat galaw ay isang labanan para sa kanyang kaligtasan. Sa kabila ng sakit, ang mukha ng bata ay biglang nabalutan ng saya, na tila ba ang isang mahabang bangungot ay natapos na. Nakita nitong may pagkain siya sa kanyang kamay, tuwang-tuwa niyang sinabi, "Sa wakas, nakahanap ako ng makakain. Hindi na ako magugutom pa." Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa at kaligayahan, tila ba ang isang simpleng pagkain ay sapat na para bigyan siya ng bagong pag-asa at lakas. Habang ang bata ay tuwang-tuwa, hindi niya napansin na mula sa itaas ng isang tumpok ng lupa, ang maliit na panda ay nakatingin sa kanya kanina pa. Ang panda ay nagsalita para kunin ang atensyon nito. Kalmado nitong sinabi, "Sino ka, at ano ang ginagawa mo sa aking bahay?" Sa pagkarinig ng tinig ng maliit na panda, agad itong lumingon, sa kanyang pagkakita sa nagsalita, natakot naman ang bata, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat, sabi niya, "Isang halimaw." Ang takot ay bakas sa kanyang mukha habang pinagpapawisan at ang kanyang sipon ay naglambitin sa kanyang ilong, na tila ba ang isang bangungot ay biglang nagkatotoo sa kanyang harapan.
Ang takot ng batang uhugin ay agad nawala dahil sa kalmadong presensya ng maliit na panda. Nang marinig niyang marunong itong magsalita, sinabi niya, "Akala ko katapusan ko na sa pagkakataong ito. Hindi ko inasahan na marunong ka magsalita ng wika ng tao." Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkamangha at pagtataka, na tila ba nakakita siya ng isang milagro. Pagkatapos, ang maliit na panda ay nagpatuloy sa kanyang paggalugad sa sirang lungsod, at ang bata naman, dahil sa kapanatagan nito, ay sumama sa kanya. Patuloy itong nagsalita habang sila ay naglalakad, "May hinahanap ka at napadpad ka rito." Ngunit ang lugar na ito ay red zone na ngayon, tinanong naman ng maliit na panda ang bata, "Anong nangyari sa halimaw na nagdulot ng pagkasira sa syudad na ito?" Sinagot naman ito ng bata, ang kanyang tinig ay puno ng kalungkutan at takot, "Hindi ko alam, bigla na lang itong nawala kahapon." Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pagkalito at pag-aalala sa maliit na panda, na tila ba may mas malalim na lihim sa likod ng pagkawala ng halimaw. Patuloy na ikinwento ng bata ang nakaraang gulo sa lugar, at ang bawat salita niya ay nagdulot ng pagkalito at pagtataka sa maliit na panda. Sinabi niya, matapos ang pakikipaglaban nito sa isang orke dati, kalahati ng syudad ay lumubog sa tubig dahil sa labanan na iyon. Ang bawat salita ay nagpapakita ng bigat ng sitwasyon na kanilang pinagdaanan, na tila ba ang lungsod ay hindi na kayang bumalik sa dating kalagayan. Agad namang sinabi ng maliit na panda, "Bakit hindi kayo lumikas? Bakit narito pa rin kayo sa syudad?" Sinagot naman ito ng bata, ang kanyang tinig ay puno ng lungkot, "Gusto naming tumakas noon. Ngunit hindi namin ito nagawa, dahil nagsulputan ang malalaking balakid, na humaharang sa lahat ng daan. Pinalibutan nila ang buong syudad, nagkahiwa-hiwalay kami ng pamilya ko." Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig ng paghihirap at paghihiwalay na kanilang pinagdaanan, dagdag pa ng bata, "Tapos, lumitaw ang malaking halimaw na yun, at kahit ang hukbo ay hindi ito natalo, ang bawat salita ay nagbibigay ng pag-asa at takot sa mga nakakarinig, na tila ba ang kanilang kinabukasan ay nasa kamay ng kanilang tadhana." Ang lungkot sa mukha ng panda ay makikita dahil sa kanyang narinig, habang iniisip ang mga nangyari na tila kanyang sinasariwa ito sa mga kwento ng bata, at kaya napakaraming tao ang namatay noong araw na yun. Kanyang sinabi sa bata na may pag-aalala, "Nasa gulo na ang lahat. At ikaw ay tumatakbo at gumagala sa lungsod ng ganito. Hindi ka ba natatakot mamatay?" Sinagot naman ito ng bata, ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon, "Ang lahat ay nakulong na ng 1 buwan sa lugar na ito. At nauubos na ang mga supply ng pagkain." Ang bawat salita ay nagpapakita ng kanilang paghihirap, na tila ba ang pananatili sa tagong lugar ay paghihintay lang din ng kamatayan. Sinabi nito ng may saya at pag-asa sa kanyang mukha, habang nakatingin sa pagkain na kanina ay kanyang nakuha, "Gusto ko ring mabuhay, ayaw kong mamatay sa gutom, gusto kong makasama muli ang aking pamilya." Ang bawat salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-asa at pananampalataya sa hinaharap, na tila ba ang kanyang pananampalataya ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Agad naman napalingon ang maliit na panda sa bata, tila ba naantig siya sa bawat mga sinasabi nito, ang kanyang puso ay nababalutan ng awa sa kalagayan ng bata. Patuloy pa ng bata, sa direksyong yun, sa ilalim ng sirang gusali, may government bunker. Doon nagtatago ang mga nakaligtas, ang mga tao mula sa zoo ang unang pinrotektahan ng gobyerno. Dahil naiintindihan nila ang ugali ng mga halimaw na ito. Ang taong hinahanap mo ay baka nandoon, ang kanyang mga salita ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa maliit na panda. Tila ba ang kanyang hinahanap ay nasa huling hantungan na. "Tara na," agad naman ito hinayla ng bata at sinabi, "Kabilang sa mga sundalong nagpoprotekta sa amin, may mga panda rin, kaya hindi ka nila babarilin." Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa at kagalakan, na tila ba ang pagiging kasama niya ang isang panda ay magiging isang malaking tulong sa kanilang kaligtasan. Ngunit agad na pinigil ng panda ang bata at tinanggihan ang kanyang paanyaya. Sa kalmadong boses, sinabi niya, ako, hindi ako sasama sa iyo. Ang natitirang bahagi ng daan ay dapat ligtas na. Pwede ka nang bumalik mag-isa ngayon." Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalala sa kaligtasan ng bata, na tila ba ayaw niyang muling may masaktan dahil sa kanyang presensya. Sinabi naman ng bata na may pagtataka sa pagtanggi nito, "Bakit?
Hindi ka ba sabik na makita siya? Ang tanong ay nagdulot ng biglang pagbabago sa mukha ng maliit na panda. Sinabi naman ng maliit na panda na tila ba ay nahihiya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala akong lakas ng loob na harapin siya. At hindi pa ngayon ang tamang panahon. Ang bawat salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkamahiyain at pag-aalala sa kung paano sila magkikita muli. Na tila ba ang kanyang sarili ay hindi pa handa na harapin ang babaeng nagligtas sa kanya noon. Kanyang sinabi sa bata nang may pangako na may mga bagay na pa akong kailangan kong gawin. Pagkatapos ng lahat ng ito, hahanapin ko kayo. Kung ako ay buhay pa ng mga araw na yon, ang bawat salita ay puno ng pag-asa at determinasyon, na tila ba ang kanyang bawat galaw ay isang pangako sa bata na kanyang hahanapin at sasamahan muli. Sa kabila ng mga salitang ito, makikita ang mga ngiti sa kanyang mukha, at ang determinasyon ay nag-uumapaw sa kanyang katawan, na tila ba ang pagiging matatag ay ang kanyang nag-iisang sandata laban sa mga panganib na kanyang haharapin. Agad na nga tumalikod ang maliit na panda para gawin ang misyon na inatas niya sa kanyang sarili. Ang kanyang mga hakbang ay puno ng pagiging matatag, na tila ba walang sinumang makakapigil sa kanyang misyon. Ang bawat hakbang niya ay patungo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay, isang yugto na puno ng pagsubok at pag-asa. Sa pagtalikod ng panda, isinigaw naman ng bata dito na may lakas na loob at pag-asa, huwag kang mamamatay. Hihintayin ka naming bumalik. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong lugar, na tila ba ang kanyang mga salita ay isang panalangin na gusto niyang marinig ng lahat. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng ngiti sa kanya at lakas, na tila ba ang bawat salita ay nagiging isang sandata na magagamit niya sa kanyang labanan. Ngunit sa isang iglap, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpagulat sa kanya, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw mula sa kanyang likuran, mula sa kinaroroonan ng bata. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa kaba, na tila ba ang lahat ng kanyang pag-asa ay biglang nawala sa isang iglap, at ang kanyang mga paa ay hindi makagalaw sa takot. Sa kanyang paglingon, isang malaking itim na bagay ang tumama sa lugar ng bata, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at takot sa maaaring mangyari sa bata na kahit ngayon niya palang ito nakilala ay parang napakahalaga na nito sa kanya, na tila ba ay may malalim na koneksyon sila sa isa't isa. Sa lugar kung saan tumama ang isang malaking bagay, makikita ang bata na nakahandusay sa lupa at duguan, ang nakakapanlumong mukha nito ay labis na nagpagalit sa panda. Ang galit ay biglang sumibol sa kanyang puso, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matinding puot, tila ba naglalabas ito ng apoy, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa labis na galit. Sa kanyang isipan, tila ba ayaw niyang muling may masaktan dahil sa kanya, at ang galit niya sa halimaw ay lumaki ng husto, na tila ba ang kanyang mga damdamin ay nagiging isang pisikal na puwersa na kayang wasakin ang lahat ng bagay. Sa pag-alis ng isang kamay sa tinamaan nito, makikita ang halimaw na hindi pa pala ito lubusan na umalis sa lungsod, nagtago lang ito sa ilalim ng lupa. Unti-unti itong lumalabas, na tila ba ay naramdaman ng isang presensya na nagpagising dito, isang presensya na nagdulot sa kanya ng pagkabigla at pag-asa. Sa kabila nito, ang maliit na panda ay lumapit sa bata na tinamaan ng impak sa ginawang atake ng halimaw. Ang pag-aalala nito ay bakas sa kanyang mukha at sinabi sa bata na may pag-asa sa boses, "Hoy! Kapit lang, bata, hindi ka mamamatay." Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal at pag-aalaga, na tila ba ayaw niyang muling may masaktan sa kanyang harapan. Hindi na nag-aksaya ang maliit na panda. Ang napakahalagang bagay na ibinigay sa kanya ng kanilang master ay kanyang ginamit para pagalingin ang bata. Agad niyang pinainom dito ang essence of life ni Yuzio, ang kanyang huling pag-asa sa kaligtasan ng bata, isang aksyon na nagpapakita ng kanyang kabutihan at pagiging mapagmalasakit sa lahat ng nilalang. Ang essence of life ay talagang napaka-epektibo. Ang bata ay nagulat at agad na nakatayo. Tila ba ay walang nangyari sa kanya. At ang lahat ng kanyang sugat ay agad na gumaling sa isang iglap. Sinabi niya sa pagkamangha, ang lahat ng aking pinsala at sugat ay nawala at agad na gumaling. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagtataka at kagalakan, na tila ba ang isang milagro ay nangyari sa kanyang harapan. Makikita naman ang malaking halimaw na tuluyan ng nakalabas sa tinataguan nito at sinabi ng bata, "Iyan ang higanteng halimaw." Sa pagkakita ng panda sa halimaw, sinabi nito sa bata, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at pagiging matatag, "Bata,
Umalis ka na dito. Bilisan mo at magmadali, yan ang target na matagal ko nang hinahanap. Ang kanyang mga salita ay nagpapakita ng kanyang determinasyon na harapin ang kalaban, at ang kanyang galit sa halimaw ay lumaki ng husto, na tila ba handa na siyang lumaban at ipaghiganti ang lahat ng nasaktan. Ang panggagalaiti ay nangingibabaw sa mukha ng maliit na panda habang lumalabas ang dambuhalang halimaw mula sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan sa matinding galit, tila ba nag-aalab ang apoy sa kanyang mga mata. Habang patuloy ang alab ng puot sa kanyang puso, sinabi niya sa bata, "Bata, dapat tumakbo ka na." Nag-aalala namang nagtanong ang bata, "Paano ka?" Ngunit hindi na ito sinagot pa ng panda, at sa halip ay matalim niya itong tinitigan habang nagpapalabas ng malakas na enerhiya, sinasabing, "Pumunta ako rito, para makipagtunggali sa halimaw na to." Ang bata ay nanatiling tahimik, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, at agad siyang tumakbo palayo sa maliit na panda, dahil batid niyang ang isang hamak na tao lamang ay maaaring mamatay dulot lang ng banggaan ng kanilang mga puwersa. Ang maliit na panda ay hindi na nagpigil pa, agad na nitong pinalabas ang kanyang buong lakas, na tila ba ang isang bulkan ay biglang sumabog sa kanyang katawan, dahil batid niyang ang kalaban ay hindi simple at ang paggamit ng kakaunting enerhiya ay walang saysay. Sa pagkakita ng halimaw sa ginagawa ng maliit na panda, agad itong sumigaw ng napakalakas, isang tunog na umalingaw sa buong paligid. Ang lakas nito ay nagdulot ng malakas na pagyanig sa buong syudad, tila ba ang mundo ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang pagiging matatag ng maliit na panda ay labis na nagpagalit sa halimaw, at gusto nitong patunayan kung sino ang mas malakas sa kanila sa sandaling iyon. Ang maliit na panda na nasa harapan lang nito ay labis na naapektuhan. Ang isang sigaw lang nito ay nagpapa-atras sa kanyang katawan, at ang bawat ugong ay nagdulot sa kanya ng sakit sa kanyang mga tenga. Habang ramdam pa rin ang bigat ng presensya ng halimaw na ito, sinabi ng maliit na panda, "Hirap na akong huminga dahil sa presyon ng spiritual na kapangyarihan nito. Mas malakas pa ito kaysa sa naramdaman ko mula sa Divine Tree." Ang spiritual na kapangyarihan nito ay parang isang walang hanggang kailaliman ng abyss. Sa kanyang isipan, tila ba ay nagtataka siya sa lakas ng halimaw na nasa kanyang harapan. Napatanong na lamang ang maliit na panda sa kanyang sarili, ganito ba talaga kalakas ang isang transcendent fourth order na beast? Ang bawat pag-iisip ay nagdulot sa kanya ng pagdududa sa kanyang sarili, at ang kanyang lakas ay tila biglang nanghina sa harap ng halimaw. Ang pag-aalinlangan ay sumagi sa kanyang isipan, at kanyang sinabi habang nakatingin sa malaking halimaw, "Talaga bang makakaligtas ako rito?" Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa, tila ba ayaw niyang maniwala sa kanyang sarili. Sa isang iglap, sa malalim na pag-iisip ng Panda Cub, ang halimaw ay wala ng patumpik-tumpik at agad itong sumugod para durugin ang maliit na panda. Ngunit ang maliit na panda ay nakaiwas naman sa atake na ito. Ang kanyang reaksyon ay napakabilis, at ang kanyang katawan ay agad na lumipat sa ibang lugar. Ang bilis ng kanyang paggalaw ay nagpatunay sa kanyang lakas. Ngunit ang takot sa kanyang isipan ay nananatili, na tila ba ang isang bangungot ay biglang nagkatotoo sa kanyang harapan. Ngunit ang mabilis na paggalaw lamang ay hindi sapat para iwasan ang sunod-sunod na atake ng halimaw. Sa pangyayaring ito, batid ng maliit na panda na hindi na niya ito kayang iwasan pa. Upang hindi lubos na tamaan ang atake na ito, agad niyang ginamit ang kanyang kakayahan na petrification, na tila ba umaasa siyang ang kanyang kapangyarihan ay sapat na para protektahan siya. Ngunit ang kanyang abilidad ay walang silbi, ang bilis ng atake ng halimaw ay tila ba mas lalo pang lumakas, at ang atake nito ay tumama sa maliit na panda ng napakabilis. Makikita ang pag-ubo nito ng dugo, labis na dinamdam ang ginawa ng halimaw na atake, at ang kanyang katawan ay nanghina, na tila ba ang lahat ng kanyang lakas ay biglang nawala sa isang iglap. Kitang-kita ang sakit sa kanyang mukha, ang dugo sa kanyang labi ay nagpapakita ng bigat ng pinsala na kanyang natamo. Sa sakit, napaluha na lang ito habang sinasabi, ang atake na ito ay napakabigat. Agad siyang umatras ng napakabilis, dahil alam niyang ang direktang pagsangga sa mga atake nito ay magdudulot lang ng mabilis na kamatayan. Sa kanyang pag-atras, ang halimaw ay hindi makukuntento hanggat ang kalaban niya ay mananatiling buhay. Agad itong umatake gamit ang kanyang napakaraming kamay na patungo sa maliit na panda. Handa itong durugan para hindi na makawala pa sa kanyang mga kamay.
Ang bawat galaw ng halimaw ay puno ng kasakiman at galit, na tila ba gusto nitong patunayan kung sino ang mas malakas sa kanila. Mula sa malayo, ang lakas ng atake ng halimaw ay napakalakas. Ang bawat hampas nito ay nagbibiyak sa mga nadadaanan nito. Ang mga bato ay nagliparan, gumawa ng napakaraming alikabok sa hangin na tumakip sa maliit na panda. Ang kalagayan nito ay hindi pa alam, na ang bawat atake ay maaaring magdulot dito ng napakalaking pinsala. Sa malayong panig ng lungsod, may 2 tao na nanunood at ibinabalita ang lahat ng pangyayari para sa mga taong nakaligtas at nananatili pa sa lungsod. Sinabi ng cameraman, sapat na ba ang lapit nito? Sinagot naman ito ng reporter, paano ko makukuha ang balita nang hindi lumalapit? Eksklusibong material ito. Mula sa malayo, sa kabila ng kaguluhan, ang reporter ay nagpatuloy sa kanyang hangarin na maibalita sa lahat ang mga ito. Kanyang sinabi sa mga nanunood, sa lahat ng nanunood, ang napakalaking nilalang na tahimik sa loob ng ilang araw ay muling nagpakita, mukhang nakikipaglaban ito sa ibang halimaw. Ito ang pangalawang halimaw pagkatapos ng giant orca noong nakaraan. Ang dahilan ng labanan ay hindi pa rin alam, marahil ay dahil sa isang alitan sa teritoryo. Ang bawat salita ay puno ng kaba at pag-aalala, na tila ba ang isang bangungot ay biglang nagkatotoo sa kanilang harapan. Nahadyap ito ng kamera. Iyon ay, sa kanilang patuloy na paglapit ng kamera, lumabas ang panda sa balita. Kitang-kita ang hirap sa sitwasyon nito, at ang kanyang mukha ay puno ng sakit at pagdududa. Patuloy ng reporter, isang halimaw na kumakain ng bakal. Ang panda species na kilala ng lahat. Sa ilalim ng lungsod, sa natitirang kanlungan ng mga naiwan sa pagkawasak, sinabi ng mga nanunood ng balita, nagpadala ba ang bansa ng bagong rescue squad? Ngunit bakit isa lang? Ang halimaw ng mga Iron Knight. Ang mga salita ay nagdulot ng pagkalito at pagdududa sa lahat, na tila ba ang kanilang pag-asa ay biglang nawala sa isang iglap. Ang pagpapakita ng panda sa balita ay nagdulot ng pagkabahala sa lahat, lalo na sa mga nakakakilala sa kanya. Ang isang babae sa tabi ng isang malaking panda na tila sa kalagayan nito ay nakipaglaban din ay nagulat sa kanyang nakita. Sinabi niya, ang panda na iyan. Saan kayang panig? Ang mga tao ay maingat na nanunood sa balita, tila ba sinusuri ang bawat pangyayaring nagaganap. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng pagkabahala at sinabing, may isa pang laban na nagaganap sa labas. Mukhang hindi siya mananalo, sa laki pa lang, dehado na siya. Isang lalaki naman ang sumigaw ng napakalakas, dismayado sa kanyang nakita na kanilang inaakala na pinadala ng Federation. Sinabi nito na may galit na tono, bakit isang maliit na nilalang lang ang ipinadala ng bansa, wala bang mas malakas na mga karakter? Tuluyan na itong nilamon at walang pagkakataon para lumaban. Ang bawat salita ay puno ng pag-aalala at galit, na tila ba ang kanilang pag-asa ay biglang nawala sa isang iglap. Sa isang kwarto, isang matanda rin ang nanunood ng balita. Agad niyang tinawag si Xiao Ai, sinasabing, tingnan mo ang balitang ito Xiao Ai, bilasan mo. Di ba't iyan ang panda na iyon? Si Xiao Ai, habang nagulat sa kanyang mga nakita, ay agad na napalingon at sinabing, ang kulay ng balahibo na iyan ay kay Z. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkamangha at pag-asa, tila ba ang kanyang pinakamamahal ay biglang bumalik sa kanyang harapan. Ipinakita naman ng maliit na panda sa telebisyon, ang hirap sa mukha nito sa kanyang kalaban ay kitang-kita, ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan sa galit, na tila ba ang isang halimaw ay biglang nagkatotoo sa kanyang harapan. Ang pagbabalik ni Cheesy ay nagdulot sa kanya ng kaligayahan at pag-asa, na tila ba ang lahat ng kanyang paghihirap ay biglang nawala. Si Xiao Ai ay agad na napaiyak sa pagkakita sa maliit na panda. Sinabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan at kalungkutan, ang flute na iyan sa kanyang katawan ay ang katunayan na iyan ay talagang si Cheesy. Siya ay bumalik. Para tayo ay protektahan sa halimaw. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagmamahal at pag-aalala, na tila ba ang kanyang pagbabalik ay sapat na para bigyan siya ng bagong pag-asa. Sa labanan, ang maliit na panda ay agad na gumawa ng atake para sa ginawa sa kanya ng malaking halimaw, ang kanyang mga galaw ay mabilis at puno ng determinasyon.
Ito ay mabilis na tumama sa malaking halimaw, ngunit kahit na malakas na ito, ang lakas nito ay hindi sapat para lubos na masaktan ang kanyang kalaban, na tila ba ang kanyang atake ay walang saysay laban sa dambuhalang halimaw. Makikita ang pagtalbog ng panda mula sa katawan ng kanyang kalaban. Ito ay walang nagawang pinsala, na para bang isang lamok lang na tumalbog sa katawan nito, na tila ba ang kanyang atake ay isang biro lamang. Agad namang sumigaw ang malaking halimaw, patama sa maliit na panda. Ang sigaw na ito ay napakalakas, na gumawa ng shockwave na nagpadagandong sa paligid nito. Ang lakas nito ay nagdulot ng malakas na pagyanig sa buong syudad, at ang mga gusali ay nagsimulang gumuho sa isang iglap. Ang maliit na panda ay tumalsik sa lakas nito. Tumama ang kanyang katawan ng napakalakas sa lupa, na nagpabitak sa binagsakan nito, at ang kanyang katawan ay nasugatan ng labis. Sa pagbagsak ng panda at paghupo ng alikabok, bumungad ang kanyang kalagayan. Siya ay labis na nasugatan, halos hindi na siya makatayo sa dami ng pinsala na kanyang natamo. Sa kanyang isipan, kanyang sinabi, hindi ko nakita ang atake na yon. Umuugong ang tenga ko, at ang ilong ko, hirap akong huminga. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa, tila ba ayaw niyang maniwala sa kanyang sarili. Patuloy pa siya sa kanyang isipan, ako, na nakipaglaban kay Ate Ninetales ng tabla, ngayon, sa aking kasalukuyang kakayahan. Ang bawat salita ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkabigla at pagdududa sa kanyang sarili. Ang kanyang isipan ay nalunod sa mga tanong, na tila ba ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay biglang nawala sa isang iglap. Laban sa isang transcendent fourth order, wala talagang pagkakataon para gumanti. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Ang kanyang mga salita ay puno ng pagkalito at pagdududa. Ang mga tao ay nagsigawan, at ang iba naman ay napatahimik na lang sa pag-aalala. Ang kanilang mga mata ay nanlaki habang nakatutok sa ganapon, sinabing siya ay mamamatay na ng halimaw. Ang maliit na panda ay tila nawalan na ng pag-asa na manalo sa kanyang kalaban. Kanyang sinabi, ganito na lang ba talaga ito magtatapos? Ulit, wala akong magawa sa ganitong kalakas na kalaban. Mahal na mahal ko ang lungsod na ito ng sobra-sobra. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa at kalungkutan, na tila ba ang kanyang puso ay biglang gumuho sa isang iglap. Sa kabila ng kanyang patuloy na pagkalugmok sa kanyang kasalukuyang estado, ang bawat alaala ng kanyang masayang nakaraan ay nagsimulang bumalik sa kanyang isipan, na para bang ito na ang huling sandali para alalahanin ang lahat ng ito. Kanyang sinabi, hindi lang ang taong mahal ko ang nasa syudad na ito, dito rin ako lumaki mula pagkabata. Gusto kong manatili habang buhay. Ang bawat salita ay puno ng pagmamahal at kalungkutan, na tila ba ang kanyang puso ay biglang gumuho sa isang iglap. Marahil ang huling pangyayaring ito ang may kagagawa ng pilat ni Xiao ay sa kanyang mukha at leeg. Ang bawat alaala ay nagdulot sa kanya ng sakit at kalungkutan, ngunit sa bawat sakit ay may pag-asa na muli siyang babangon at lalaban. Noon, iniwan ko siya at tumakas. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, tila ba ang bawat salita ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit. Dahil sa aking takot, iniwan ko ang taong pinakamamahal ako, at ang taong pinakamamahal ko. Sobrang desperada siguro ang naramdaman niya noong panahong iyon. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanya. Ang bawat salita ay nagpapakita ng kanyang pagsisisi at pagdurusa, na tila ba ang kanyang puso ay nagdurugo sa sakit. Ang alaala ay nagdulot sa kanya ng bigat sa kanyang damdamin, na tila ba ang isang malaking bato ay biglang bumagsak sa kanyang puso. Ang kanyang pagiging mahina ay nagbigay sa kanya ng lakas para bumangon at labanan ng kalaban, na tila ba ang kanyang pag-asa ay biglang bumalik. Kaya, kahit na, sa kanyang patuloy na pagbalik sa kanyang mga nakaraang alaala, isang atake mula sa malaking halimaw ang unti-unting bumubulusok patungo sa maliit na panda. Sa pagtama ng atake mula sa kinaroroonan ng maliit na panda, sa lakas nito, halos mawasak ang buong paligid. Ang mga gusali ay gumuho, ang mga bato ay nagliparan, at ang buong syudad ay nalunod sa usok at alikabok. Ngunit ang malaking halimaw ay labis na nabigla, dahil makikita ang panda na tila ba ay nakakuha ng bagong lakas sa pagbalik nito sa kanyang mga alaala.
Ang kaninang atake ng halimaw na halos ay hindi niya makayanan ay sinangga niya lang gamit ang isang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon, na tila ba ang kanyang pag-asa ay biglang bumalik sa isang iglap. Ang galit ng maliit na panda ay sumiklab, ang kanyang determinasyon ay nag-aalab na parang isang bulkan. Nagpalabas siya ng napakalakas na enerhiya na kanyang nakamit sa pagbabalik tanaw sa kanyang mga alaala, na unti-unting nagpataas sa kanyang kasalukuyang lakas. Buong tapang niyang sinabi, "Ako ay tatanggalin ka sa syudad na ito." Nagbalik tanaw siya sa mga unang araw ng paglitaw ng dambuhalang halimaw, at kung paanong ang bawat lungsod ay nagdusa sa kanyang daan. Mula sa malawak na lupain ng Australia, isang bagong nilalang ang lumitaw. Nagdulot ito ng pinsala sa buong kontinente, pagkatapos, naglakbay ito sa dagat para marating ang Federation. Ang halimaw na lumitaw sa pagkakataong ito, patuloy sa kanyang isipan, ang pinakamataas na ranggo ng nilalang sa kasaysayan ng mundo. Ipinatawag ng Federation ang kanilang buong militar para gumanti. Pagharap sa isang Transcendent Fourth Order, ang mga hukbo ay i-deploy ng 5 beses na mas marami kaysa sa pagharap kay Yuzaiyu. Buong mundo ang malapit na nagmamasid sa krisis na ito. Lahat sila ay same time na umaasa na ang Federation, bilang pangalawang pinakamalakas na kapangyarihang militar sa mundo, ay malulutas ang insidenteng ito. Ngunit ang resulta, ganap na naubos ang 250,000 nitong sundalo. Kasama ang mga sibilyan na hindi nakatakas, ang bilang ng mga namatay sa pagkakataong ito ay 570,000. Sa ika-6 na araw, ang bilang ng mga namatay ay umabot sa 650,000. Sa ika-15 araw, ang bilang ng mga namatay ay 710,000. Sa ika-23 araw, umabot sa 830,000 ang bilang ng mga namatay. Hanggang ngayon, nadurog, kinain, napatay sa labanan. Ang bilang ng mga namatay ay umabot sa 1.96 milyon. Transcendent Fourth Order, ang pinakamapanganib na halimaw sa mundo. Sa isang opisina ng pagsubaybay, makikita ang mga tao at isang babae na nakatayo habang mariing sinusubaybayan ng halimaw mula pa sa umpisa. Ang bawat galaw nito ay kanilang pinagmamasdan. Sa isang pagtatakang tono na tila ba ay nagulat ito sa isang bagay na kanyang nakita, sinabi ng babaeng pinuno ng pagsubaybay ng Federation, "Bakit nandyan ang panda ng mga Iron Knight? Ang 7th Unit, hindi ba naubos ng lubusan ang 7th Unit?" Bigla na lang, sa isang iglap, pumasok ang 2 tao. Makikita ang lalaking pinuno ng Federation na unti-unting pumapasok para pagmasdan ang mga nangyayari sa kanilang sinusubaybayan na halimaw. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at galit, na tila ba ang isang malaking pasanin ay biglang dumating sa kanyang balikat. Sa pagdating nito, ang babae ay nagulat at sinabing, "Pai pinuno." Ang pinuno ng Federation ay makikita ang galit at seryosong mukha nito, ang kanyang mga saloobin ay naghalo-halo na dahil sa mga pangyayaring ito. Ngunit sa kabila ng kanyang panlulumo, siya ay nagulat sa kanyang nakita sa monitor. Ang kanyang pagkagulat ay nagbigay sa kanya ng labis na pag-alala, at tila ba ay hindi siya sigurado sa laban na ito. Sinabi niya, "Kaya ba talaga ng pandang iyan na manalo sa malaking halimaw na kanyang kalaban?" Habang makikita ang maliit na panda na hindi na nag-aksaya ng panahon, patuloy na ipinalabas ang kanyang buong lakas hanggang sa kanyang makakaya. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon, na tila ba ang isang bulkan ay biglang sumabog sa kanyang katawan. Sa pagpapatuloy ng panda sa kanyang ginagawa, muling sumagi sa kanyang isipan ang kanilang pinag-usapan ng kanilang master bago siya umalis. "Akala mo ba talaga na hindi mo kayang matalo ang iyong big sister Nine Tails?" Sinabi ni Yuzaiyu. Sinagot niya sa kanyang master na, "Hindi ko alam pero gayunpaman si Ate Nine Tails ay sobrang lakas pa rin. Upang dahan daw ang umunlad ng ganito, hindi ko alam kung kailan ko siya malalampasan. Divine Tree, mayroon bang paraan para biglang lumakas?" Ang kanyang mga tanong ay puno ng pag-asa at kalungkutan, na tila ba ang kanyang puso ay biglang gumuho sa isang iglap. Sinagot naman siya ni Yuzaiyu ng, mahirap sabihin, ang spiritual na kapangyarihan na sinisipsip natin mula sa mundong ito,
ay nakaimbak sa ating mga puso. Karaniwan, kapag ginagamit mo o nilalampasan mo ang kakayahan ng iyong katawan, maaari mo lang gamitin ang 30% ng iyong spiritual na kapangyarihan. Kung gagamitin mo ang 100%, kailangan mong durugan ang spiritual na kapangyarihang nakaimbak sa iyong puso. At hayaang damaloy ang spiritual na kapangyarihan sa bawat selula ng iyong katawan. Ang mga bawat salita ng kanyang master ay tumatak sa puso ng maliit na panda, isang kaalaman na hindi kayang makamit o makuha gamit lang ang spiritual stone. Sa ganoong paraan, maaaring pansamantala kang makakuha ng kapangyarihan na lagpas sa iyong level. Dagdag ni Uzaiyo, ang paraan na ito ay lalabas lang sa iyong desperasyon na manalo sa laban na ito para sa iyong mahal at mga minahal, para maprotektahan ito kahit kapalit pa ng iyong buhay. Ngunit, dinagdag pa ni Uzaiyo, ngunit iyan ay talagang napakadelikado, kaya huwag na huwag mong gagamitin yan. Ang maliit na panda ay tumawa na lang, na kahit sa kanyang isipan, ang mga paraan na ito ay labis na tumatak sa kanya. Kanyang sinabi, haha, huwag kang mag-alala. Bumalik kung saan ang panda ay patuloy na nagpapalabas ng malakas na enerhiya. Ang kanyang desperasyon na iligtas ang mga mahal niya ay hindi mapipigilan. Kanyang sinabi ng buong determinasyon, hinding-hindi ko yan gagamitin kahit mamatay pa ako. Kahit pa na ang mga salita niya na ito ay pawang kasinungalingan lang, makikita ang paglabas ng kanyang mga dugo mula sa kanyang bibig. Ang kaninang kalamado lang na malaking halimaw ay nararamdaman na rin ang lakas na ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla at gulat sa kanyang nasaksihan sa ipinapakita ng maliit na panda na paglakas. Ang maliit na panda ay malakas na sumigaw habang nakatingin na matalim sa halimaw, ang mata nito ay nagliliyab sa galit. Kanyang sinabi sa kanyang kalaban, sige na. Walang iyakang halimaw ka. Hinahamon nito na sumugod na. Ang halimaw ay nagalit sa panghahamon nito. Agad itong sumugod sa maliit na panda gamit ang kanyang kamay ng napakabilis. Sa isang sandali lang, ang mga kamay na ito ay tumama sa direksyon ng maliit na panda na nagpabitak sa lupa at gumawa ng napakaraming alikabok na tumakip dito. Ngunit ang atake ng malaking halimaw na ito ay tila walang silbi. Agad na ginamit ng maliit na panda ang isa niyang kakayahan na nagpayelo sa napakaraming kamay ng malaking halimaw, na nagdulot ng pagkabigla dito sa mga nangyari. Ang maliit na panda ay nawala sa kinaroroonan nito at sumulpot sa harapan ng malaking halimaw. Sumugod ito ng napakabilis upang gantihan ang ginawang atake ng halimaw. Ang kaninang mga atake ng maliit na panda na hindi nararamdaman ng halimaw ay iba na ang sitwasyon ngayon. Napasigaw na lang ito ng napakalakas sa sobrang sakit, na tila ba ang bawat suntok ay nagdudulot ng matinding pinsala. Sa paghupo ng atake ng maliit na panda, kitang-kita ang pagbulwak ng dugo mula sa bibig ng malaking halimaw. Ang mga nanunood ay nabigla rin sa mga nakita nila. Ang maliit na panda na parang walang magagawa ay ngayon ay nakakadulot na rin ng pinsala sa malaking halimaw. Tila ba nabibigyan sila ng kaunting pag-asa, na tila ba ang kanilang pananampalataya ay biglang bumalik. Hindi pa rito natapos ang maliit na panda. Sumugod ito ng napakabilis ng paulit-ulit sa malaking halimaw, na nagdadagdag sa labis na sakit dito. Ang bawat suntok at sipa ay nagdulot ng malalim na pinsala sa katawan ng halimaw, at ang bawat dugo na lumalabas ay nagpatunay sa kanyang lakas. Sa Federation ng Pagsubaybay, makikita ang lalaking pinuno na nagulat din sa nangyayari sa maliit na panda. Sinabi niya, mabilis na tumataas ang spiritual na kapangyarihan ng Iron Eater. 75,000, 76,000, 77,000, lumagpas na ito sa 70,000. Tumataas pa rin ito, habang ang babae ay kitang-kita ang pag-aalala nito, at tila ba nanalangin para sa panda na manalo sa laban na ito. Kanyang sinabi, siya ba ay kayang manalo sa laban na ito? Habang makikita ang lalaking pinuno na nakagat ang labi, at tila ba ang lahat ng kanilang kaligtasan ay inatas at pinaubaya sa maliit na panda na ito. Ngayon, hindi lang ang Federation, ang buong mundo ang nanunood. Ang kaligtasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa labanang ito. Sa walang humpay na pag-atake ng maliit na panda sa halimaw, isang malakas na atake ang pinakawalan nito na kitang-kita ang naging epekto nito sa bawat parte ng kamay ng halimaw.
Bumulwak ang dugo, at ang kanyang mga kamay ay nasugatan ng labis. Ngunit sa kabila nito, ang masyadong pagpilit ng maliit na panda sa kanyang limitasyon ay nagdulot din sa kanya ng labis na hirap. Sa bawat minuto, mas lalong bumubuka ang kanyang mga natamong mga sugat, na tila ba ang kanyang katawan ay hindi na niya kaya pang kontrolin. Napakagat na lang siya sa kanyang mga labi habang sinasabi sa kanyang isipan, talagang matibay ang katawan ng isang transcendent fourth order. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at pagod, na tila ba ang lahat ng kanyang lakas ay biglang nawala. Ang labanan ng dalawang nilalang ay nagpatuloy. Kahit sa lakas ng mga atake ng panda, hindi ito masyadong nakaapekto sa malaking halimaw. Ang sabayan ng kanilang atake ay nagbibigay gulat sa lahat, dahil kahit sa maliit na pangangatawan nito, ay kahit papaano ay nakakasabay pa rin sa bawat atake ng maraming kamay ng kanyang kalaban. Sa isang iglap, ang mga kamay ng halimaw ay nadurog lahat. Ang pangyayaring ito ay kamangha-mangha at di inaasahan. Napangiti na lang ang maliit na panda sa kanyang nagawa. Ngunit ang malaking halimaw ay hindi rin simple, hindi ito ganoon kadaling talunin. Agad ito gumawa ng pag-atake, ibinuka ang kanyang bibig para kainin ng buo ang maliit na panda. Sa nakita ng maliit na panda, nabigla na lang siya sa gustong gawin ng kanyang kalaban. Ang maliit na panda ay tuluyan nangangain ng malaking halimaw, ngunit ang sitwasyon nito ay hindi patukoy kung ganap na ba itong nag-api. Ang lahat ng taong nakasaksi ay nabigla. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang kanilang huling pag-asa sa kanilang isipan ay natalo. Kanyang sinabi, napatay na ang maliit na panda. Ngunit ang pinuno ng Federation ay hindi naniniwala na ganoon lang ito magtatapos. Kanyang sinabi, hindi pa ito tapos, may mali dito. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-asa at pag-aalala, na tila ba ang kanyang puso ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang malaking halimaw ay nagtaka na lang, na parang may nangyayari sa loob ng kanyang katawan. Habang makikita sa tiyan nito na unti-unting may liwanag na nabubuo na tila ba gustong lumabas sa katawan nito. Hindi na nga nakatiis ang malaking halimaw, ang init na kanyang naramdaman sa loob ng kanyang katawan ay dulot ng kakayahan na apoy ng maliit na panda. Agad niyang ibinuka ang kanyang bibig. Lumabas ang napakaraming apoy, kasabay nito ang maliit na panda. Ang malaking halimaw ay sandaling nawala ng kamalayan sa mga oras na ito, ang kanyang mga mata ay namuti. Wala nang sinayang na panahon ng maliit na panda. Agad nitong ginamit ang kanyang kakayahan na, Crimson Lotus Solar Flare Sphere, isang bulang apoy ang patuloy na bumabalot sa maliit na panda, naghahanda sa panibagong atake. Sa malayong dako ng lungsod, makikita ang mga nagbabalita na patuloy na sinusubaybayan ang mga nangyayari para sa lahat. Sinabi ng reporter na may pagkagulat sa nakita, iyan ay parang isang araw. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at takot, na tila ba ang isang bagay na imposible ay biglang nagkatotoo. Sa labanan, isinigaw ng panda sa halimaw na may punong galit. Sa bawat pagbuhos nito ng kanyang enerhiya, patuloy ang paglabas ng dugo sa kanyang katawan. Ituring mo ang sarili mo na maswerte. Masasaksihan mo ang galaw na ito bago ka mamatay. Ito ay isang teknik na kahit si Ate Nine Tails ay walang pagkakataong maranasan. Ngayon, ipapatikim ko sa iyo ito. Ang bawat salita ay puno ng determinasyon at galit, na tila ba ang kanyang pag-asa ay biglang bumalik. Like, comment, share and subscribe for more videos.